call them nucleons. Bakit nucleons nga? Parehas kasi sila nakikita. Sabi ko nga, may walang pilosopo ang pharma. Maraming kaklaro. Parehas sila nakikita sa nucleus eh. Kaya nucleon. Okay? Diba? Ang proton ay nasa nucleus, ang neutron nasa nucleus. Kaya nga ang timba ng atom ay nakasalalay saan? Ang atomic mass or mass number na kung tawagin natin ay atomic weight kasi nga may gravity sa atin ay nakasalalay sa bilang na protons and neutrons. Okay? Hindi nga kasama yung electrons dahil malikot yung electrons. So, hindi mo pwedeng i-account yung electrons sa timba ng atom mo. Kasi pwede siyang matanggal, pwede siyang madagdagan, etc. Okay? So, saan nga nakasalalay mo? So, time ang reactivity at bonding ng mga atom, always the electrons. At sino ulit discoverer ng electrons? Si Rutherford yung proton, si Chadwick yung neutron. So yun, ano yung positron? Ito sa inorganic particle talaga na dito. Positron, again, may literal, positive na electron. Napoproduce nga rin siya kapag ang proton ay nagiging neutron. Proton nagiging neutron. So parehas nga sila ng electron in terms of characteristics and weight. Magkaiba lang sa charge. Electrons ay negative, positron ay positive. Wala lang siya. So ano nga yan? Subatomic particle siya na napo-form nuclear reactions provided by particle colliders, etc. Maraming pwedeng gamitin. Basta ang punto nun, pag yung proton mo na-obliga mag-interact sa neutron nga, ano ang nangyayari? Well, syempre, ito magsasama together, ito ngayon yung ma-emit. At pag na-emit siya from the nucleus, yun na nga, ang magiging timbang niya, hawig ng electron, pero positively charged. Kaya nga tinawag ng positron. Okay? So, yun nga. Kapag ang proton ay naging neutron, si proton kasi nag-react sa isang neutral particle, may mabubuo ka ng neutron. Yun nga lang, pag nagsama nga ito together, ito ngayon yung na-emit na tinatawag natin positron. Positron. Positively charged electron. So ano naman yung betatron, negatron? Negatron, hindi megatron na sa mga kinds ng transformers. Madala. Negatron. Negatron. So baliktad naman to. Nabubuo nga siya kapag ang neutron mo ay nagiging proton. And again, with particle colliders or whatsoever suitable instrument, madidisintegrate kasi yung neutron, ang ending may mag-generate ka electron. Okay? Tapos, basically, pinalitan mo nga lang neutron naging proton. Ayun. Kaya nga ang sabi, electron unstable particle. Kasi negatively charged talaga siya. Okay? So, kapag si neutron nga ay naging proton, may nakakawala na negatron. Yun naman siya. Okay? Si positron, ano ulit? Proton nag-react sa neutral na particle, may nabubuong positively charged electron. Positron ngayon yun. Ito naman, si neutron, pag naging proton, may na-emit na negatively charged particle. Kaya tinawag naman siya negatron. Okay? Yun. And then yung neutrino naman, basically ay produkto ng dalawang nucleus ng mga atom at nagkaroon ng disintegration. At ang tatandaan lang naman siya lang yung subatomic particle na halata naman neutrino nga eh. Neutral, so walang charge. At yun lang, wala rin mass. Okay? At hindi naman siya ganun kahalaga. Pero ang itanong nga, positron, negatron. Positron, negatron. Kasi parang bago sa pandinig na. Nasa Rogers kaya na libro ng inorganic particle. So ano nga pag-ions? Charge. Paano sila na siya ka-charge? Either they lose electrons or gain electrons.
So, kapag meron kang neutral na nagiging cationic, okay? Usually, ang normal phenomena, yung neutral atom mo ay natatanggalan nga ng negative na electrons. So, tanong, sino nga ang mga neutral atom na madali nagiging cation? Kasi they easily lose electrons. Sino yung grupo ng atoms na hindi matataw sa electron? Mabababa nga ang electronegativity, matataas ang electropositivity. Group of atoms or elements, no? Na mabababa ako ang electronegativity, matataas ang electropositivity. Sige, ano muna ulit definition ng electronegativity nga? Yan yung takaw ng atom or electrons. Ang mismong definition na tendency of an atom to gain or accept electrons. Okay? So ano naman yung electropositivity? Baliktad. Tendency of an atom to lose electrons. Kaya nga, ayan na naman, inversely related nga sila. Kumbaga, pag mababa ito, mababa yung takaw niya sa electron, no? So, it would make sense na mataas naman ang ability niya mag-donate or mag-lose ng electrons. So, sino ang atoms ko? 1A, ano pa? 2A, basically, ano pa? 1B, 2C. Sila nga yung mga metals, di ba? Tama ba? Neutral na sodium atom, madali nagiging sodium cation. Kasi nga, madali nawawalan ng negative na electron. Kasi nga, mataas ang electropositivity. Madali naman i-correct eh. Madali siya nagpa-positive, okay, mataas positivity. Di ba? Ano tawag sa proseso ko? Neutral, nagiging positive. O sige, ionization, nasabihin lang kita, tama naman. What I'm trying to ask is, anong reaction yan? Na alam nyo. Ano? Simot na? Ano nga naman dalawa? Ayan, sabihin ang toxic yung panusakit. Eh, kung tutusin, application lang naman ito. Kasi nga, most people know the acronym. But few people know how to use the acronym nga. Iba yung, di ba, knowing and how to use what you know. Siyempre. So, ano nga yung gitang letra? Yun yung process. So, ano process ko? Oxidation. Ano process yun? Reduction. Sige. Ano ganap sa oxidation? May net loss of electrons. Dito, may net gain of electrons. Sino maiinvolve dito? Reducing agent. Sino maiinvolve dito? Oxidizing agent. So, anong proseso ko? Gain, pero reduction. Oxidation or reduction? Buksan ang mata. Ano nangyari sa Gain chart? pala. Tumaas. Leo. Sige, ito muna. Buwan na. Ano ulit charge sa electron? Negative. Negative. Okay. So kung mawawalan ka ng negative, Positive. tataas ang charge mo. Yun nga yung sinasabi kong few students know how to use it. It will involve an increase in oxidation state. Itong kabila, tatanggap ng negative na electron. So kung neutral ka kanina, tumanggap ka ng negative, malamang mag-negative ka. So bababa ang charge mo. So bababa ang oxidation state na. Kaya nga siya tinawag na reduction kasi bumababa ang charge. Di ba dali
Since eto, tumataas ang charge, edi eto ay anong proseso? Oxidation. Oxidation. Diba? And therefore, metals are excellent blank. Okay, yan yung mga tanong eh. So, hindi ba, ang hirap naman, parang kailangan mo ba aralin yun? Hindi mo ka kailangan aralin eh. Kasi alam mo to. Kung alam mo to at kaya mong gamitin, wala ka ng problema. Metals are excellent what? Yun, reducing agents. Diba? Ano na lahat? Yan nga ang difference sa traditional review. What do I mean? Sa traditional review, ituturo lang sa yun. Pero para buksan yung utak mo, paano ko gamitin yun? Medyo nasa-short yung iba. Hindi ko nilalahat. Okay? Eh kasi nga ang assumption, alam mo na gamitin. Kasi nakikita mo na supposedly sa school. Eh what if hindi nga? Kagaya ko. Ayun lang. Ang story ko sa pagpili ng review center, kwento ko na. Diba? Once kayo ng software, no? Nakikita nyo naman sila, diba? Culturally, since 90s to 2000s, sila ate ko, sila kuya ko dito nag-enroll. Bakit? May lahat ng takasya nandun. Anong common tendency ng tao? Sorry, ako, maraming weird sa akin. Pero, I always think out of the box. Kasi sabi namin nyo rin, kwento ko lang dito, ano yung evaluation ko sa sarili ko at sa environment ko that time. Dalawa lang ang review center nun. Ito yung original. Okay? Yun nga lang, meron siyang medicine, RadTech, EdTech, PT, OT, RT, kumpleto ko pagka-cell science. Sila Dr. Marcelo Imasa, Noel Quining, Ryan Texon, nandito lahat. So hindi ata nagkasundo sa sahod. So nagtayo sila ng sarili na pang-pharma. Okay? At sila yung market ng market, so nawala sa eksena ito. So saan ako nag-enroll? Siyempre dito. Bakit? Eh kasi sila ate, sila kuya, puro dito nag-enroll. On the premise na, lahat ng top catcher na doon. Eh kasi diba, common tendency natin, siyempre as a spectator, uy, lahat ng top catcher na doon. It creates a subconscious tendency na ano. Ako nag-enroll ako doon, nakatap din ako. Pag nag-enroll ako doon, papasa ako. So lahat ng mga nauna sa amin, doon ang nag-enroll. Eh, ano nakikita nyo? Wala yan sa internet na nakikita o sa internet na sabi niya. Ano yun sa passing rate ng pag-perwal? Hindi yata alam yung students ko nyo. Ako na kami ng take-out dati. Hindi wala. Ako na kami ng take-out. Kaya nga ako nag-apply ako UP, USP, hindi ako tinanggap eh. Dito ako nag-NT. Kasi nga take-out ako dapat ng high school. Nag-prepare ko ng online version kayo. Ano wala mag-UK ko. So, yung tinanggap sa take-out ako. Kaya dito ako nag-end. Kasi nga, ako nag-take out. Ang passing rate nun, gano'n lang, gano'n. Swerte lang kami sa gano'n na passing rate, 1/4. Swerte na yun. Pero owing lang ng pwede. So, ang akin, it doesn't make sense to me kung ba't doon din ako mag-enroll eh kung lagi ganun yung passing rate namin. So, yung mga classmates ko, lahat sila doon nag-enroll. Mag-isa ako, dito nag-enroll. Kasi, oo, lahat ng top nation nandun. Pero wala ni isa doon ay perfect-walize. So, I have nothing against them. Magaling sila. Mga idolo ko nga yan eh. Alam mo nila yan. Magkakilala na mga may vibrate. Ay, paano? Ina-idolize ko sila. Magaling pala kasi dito. Ang problema na yung kultura dahil yung pang-isang inassess yung sarili mo. Kung alam mo sa sarili mo na matalino ka na sa pharmacy, sige, mag-enroll ka doon. Okay? Kasi 1.5 month ang program, 2 months maximum. Imagine 1.5 months, 6 weeks. Tapos ang buong pharma sa 6 weeks. Masyado mabilis for me. Alam ko, bobo ko sa pharma eh. Kaya di ako doon nag-enroll. Doon ako nag-enroll sa mas mahaba. At mas konti ang estudyante. Kasi sure ako, matututunan ako eh. Yun. And ang ano Diyos, nag-translate naman. Yun nga, nagtatako naman lang alam. Eh siguro, it has something to do with my choice. I'm not saying do the same choice. What I'm trying to say is, kailangan i-reflect mo rin sa sarili mo, ano bang prefer mo? Diba? Ano na ba ako sa pharma? Ano na ba ako sa atong alam? Review na lang ang kailangan ko. Kasi ito, literal review talaga ang mangyari sa'yo. Ako, klaro sa akin eh. Maraming bago sa akin, maraming hindi na itulong sa akin. So, doon ako nag-enroll.
Kasi alam ko may matututunan ako at hindi ako mamadali. Yun lang naman. Okay? O yun. So for the longest time sila tumanda, tapos ang mga hinakayang nila na teacher nila, syempre, mga produkto nila. May mga taga-UP yung tatlong doktor eh. So puro taga-UP yung nag-i-enroll. O ngayon, yung mga bata na UP na bumalik na, tingnan ngayon ng UP College of Pharmacy, si Greenball, Pagpatis Kapule, nag-teacher ko rin by the way, hinire. Ewan ko kung naririnig nyo pa to. Hinire nung isang review center. Ito kasi ang may-ari ng SREM. Oo, nasa ang product niya Celebrex. Kaya nga naging ganun ang pangalan. Okay? So, dahil silang tatlo may exclusivity, pag kayo nagturo sa amin, ayaw namin magtuturo kayo sa iba. Pero syempre, mga taga-UP, with the heart that they have, gusto lang nila naman makatulong. So, naging teacher sila sa dalawa. Nagalit ito, tinanggal sila. Kaya lahat ng UP napunta dito. At eto, tuluyan na nagsara. Yan ang storya. Ngayon, yung mga taga-UP umusad na sa buhay, naging doktor na, nasa abroad na, clinical pharmacist na, din na ng iba-ibang school, no? Nagkaroon sila ng iba-ibang teacher. And one of them is Roel Cancilla. Nag-classmate na ako. O yan, iba viral. Facebook. Ito more. Propa kami. Ni Roel. Lecturer ko siya sa IES sa NU. Kilala ko rin siya doon. So, basically, magkakilala naman kami. Doon sila ngayon nagtagal. Okay, kaya nakilala ko. Nung nakilala ko yun, siyempre, yun na. Ang style, naging kultura, tutunan namin i-review, pero di namin napapusin. Kaya, para mag-enroll ka, dito. Again, kanya-kanyang marketing yan para mabuhay eh. Na ang tawag na nowadays ay, ito. Diba? So yun. Hindi siyempre maraming tao nag-enroll kasi iniisip nila, di ba? Pag enroll ka dito, may discount ka dito. Aba natural, mag-enroll ka. Ako naman, ang thinking ko, nung pinag-high-class ako sa NU, bakit iiwalay mo pa? Bakit hindi mo lang pagsamahin sa isang program? Tapos isang beses ka lang manihin. Sorry ako kasi makakatulong ng libre eh, tulong ng libre eh. So sabi ko kayo sa Roel, sige, okay naman yan, kung kumikita kayo, tuloy mo. Kala ko di kayo na sa ito. So, ayun na. Ang nangyari, wala na masyado nag-e-enroll doon. Puro dito na nag-e-enroll. So, yumaman. Sorry na, ganito ko lang. Yumaman si Mampel, yumaman si Samuel, na parehas lecturer ko sa NUIPS noon. So, majority na estudyante dito na nag-enroll. So, ano nangyari? Teka, parang kaya na natin. Pantay na tayo sa rin. Ito ko na. So, nawala ngayon sa eksena yun. Ang natira na nga lang, ito. Okay, so ako, hindi ko kilala ayun, wala akong pangalan yun. Bakit? Kasi ang sinasalo ko lagi, yung mga edit ko sa doon. Yan, mga estudyante na lalapit sa akin, sir, sana umpisa pa lang. Diba? Sana pala doon. Kasi again, dalawa lang yan eh. Kung ikaw ay matalino na, sige doon ka. If you're more of the entertainment value, at tingin mo madali ka mapagod talaga, sige doon ka. That will work best for you. If you're more for online, doon ka. Mag-work sa yan. Kung online ka talaga na parang. Pero ang amin, i-assess mo nga rin. Bali na sa Roel, nag-bashing. Yun naman yung mga diskusyon natin. Di ba may ililog dito? Hindi nakita yung si Typhlomoxide. Tapos din ang NU, natap na chair. Nakita ng meron ko. Sumayo-sayo siya para ituro ang Typhlomoxide. Baka rin na 3 minutes to 5 minutes. Okay man. Entertainment value. So, tatapak sa'yo. Kaya lang ang sabi ko ng estudyante sa akin, sir, ang late ko na-realize, ano ko talaga tumatak sa akin? Yung learning o yung entertainment value? It's up to you. Sabi ko nga mag-reflect ka. Okay? So yun, ang akin, kakain ng 3 to 5 minutes. Again, nag-bashing. 3 to 5 minutes, sumayo siya sa Typhlomoxide. Pwede ko naman sabihin Typhlomoxide, ano ba yung oxide? Bilog. Ano yung Typhlo? Dalawa. At yung dalawang bilog sila, tapos na. In 5 seconds, napaliwanag ko na. Efficiency. Diba?
oras. And you can ask several students from different schools, I can challenge you ang problema. Ang sabi nga nila, ang mahirap kasi, bibiliin ka. Kasi nga, ganun pa rin ang style, para mag-invite ka sa tutorials. 25,000, sorry na Lord, tapos enroll ka ng 8,000 pa ulit. Ganun yun. Para mabuhay ang negosyo. Okay? Bakit? Makalampihan mo nila eh. 1,200 per hour. Alam ko recorded, okay lang. Walang bashing dito. Pipap na. Makalampihan nila. Kaya kailangan manilinan, malaki. Diba? Kaya ako 500 per hour, okay na ako eh. Kasi I'm cheap. Again, makakaturo na libre, turo na libre. Okay? Yun lang. Kaya, kung saan niyo ako nakikita sa probinsya. Kasi mura ako eh. At least pulito, dito pipiliin na nagpare. Yun lang naman. Ang ayoko lang kasi magaya sa akin, tangang-tanga ako sa sarili ko nung gumraduate ako. As in, kasi napapamura ng alam ako. Hindi ko nakikita yung neutron, electron na yan, neutron. Hindi ko alam paano gamitin. Yun lang eh. Okay? So yun. Kaya ako, I see to it, philosophy sa siguro, yun nga, maka-reach sa mga tao, kailangan talaga ng tulong. Ngayon, kung alam mo sa sarili mo hindi mo na kailangan ng tulong, eh, wag ako. Di ba? Hindi mo na ako mapapakinabagan. Pero kung kailangan mo ng tulong, yun, mapapakinabagan ko. Wala lang, sorry. Segue. Hindi na sorry. Okay? Ayun. Ito pa story sa A. Ito nagsimula ang speaker sa A. Anyways, moving on tayo sa ions. Ayun na, okay na tayo. Pag tumataas ang charge, syempre, guys, wala na yan. Nasa charge. At sino may involved reducing agent niya. Kaya po, yung mga metals kanina, they are excellent reducing agents. Yung mga non-metals mo naman, nagiging ng electrons. Tumatanggap ng electrons. So, alam mo ba ang charge? Kaya mo nga tinawag na reduction. Okay? So, ano ang na-reduce ulit? Oxidizing agents. Ibig sabihin, yung mga non-metals mo ay, ano? Magagaling na oxidizing non-metals. Kasi di ba, non-metals ang electronegative lagi. Okay? So, yun. So, ang ions nga lang, it can be a single atom na may charge. Pwede nga rin cluster of atoms na may charge. And usually, may cluster of atoms para mag-charge yung anions. Okay? Parang masarap. Okay ba yan? So yun, cationic at saka anionic. So ano tawag sa mga substance na pinagsamang cationic at anionic? Siyempre, ionic compounds. And what bonds do you see between ionic compounds? Na it's always ionic bonds. Hindi lang yun, ionic bonds. So, ito lang. Most of your inorganic compounds na are ionic. Most not all, most. And ang tatandaan lang naman, pag ionic na, ang band, ano ulit? Versus covalent. Ano ang Si covalent may sharing ng ano, ng electron. Si ionic naman, ano, may mas matakaw. Diba? May mas matakaw. Ayun na nga. Parang ito, basic example. Ito ay may isang electron, ito ay may 7 electron. So, pwedeng lumayas yun kasi nga, mababa electronegativity. Ito naman, mataas electronegativity. So, nag-negative, nagpa-positive. E di, may opposing charges na pwede na magkaroon ng attraction. Yung attraction mismo na yun, ang tawag mo na ay ionic band. So, may lumilipat ng electrons. Hindi kagaya sa covalent band, di ba? Si carbon, ganun na. Pag-apat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tendency is, this one donates electron, that also donates electron para ma-share. So may hatian. Okay? May pantay na hatian ng electrons. Hindi kagaya dito, may mas matakaw sa electron. So, nawawala ng electron yung isa. Dito, lahat tayo nakikinabang, kumbaga. Parehas may share sa electron
parehas nagiging stable because of that interaction. So covalent bond nga ay common sa organic compounds. Ionic bonds naman ay common sa inorganic compounds. Okay? Ayun, nag-send pa ako ng separate file na wala kasi sa isip ko na nilagay ko na pala siya dito. So ito na po yung mga pharmaceutically important and relevant cations and ions. Ang essence pati niyan, hindi lahat ng cation at anion na nasa periodic table ay mahalaga. Iyan lang ang mahalaga sa pharma at makikita mo pa sa ibang subjects. Okay? So, ano yung una? Hydrogen ion, the better name would be siya yun, di ba? Kaya nga proton donor, proton acceptor. Okay? Ayun. Proton or, sige po, let us write it down na hydrogen ion, pwede naman. Okay? So, ano to? By the way, sorry, teka. Sa P-part kasi ito, P-part, kunyari, ano basa dito? Water. Ano basa dito ulit? Proton, hydrogen ion. Ang acid nga, pag dinisolve mo sa tubig, etong proton sumasama doon. Kaya nga nagiging itsura ganon. So, ano na basa dito? Hydronium ion. Anong implications nga? Ano definition ulit ng pH? Laging tinatanong sa Ingord eh. Ano yung pH? Ano ulit yung P? Basta nakakita ka ako ng P, negative log lagi. So, ano yung H? Ano yung H? Ito yun. Okay? So, may mag-object, sir, ang nakikita namin sa ibang subject, sa P-part especially, hindi naman yan. Ang nakikita po namin, negative log ng H3O or hydronium ion concentration. Tama rin yun. Pero sinong mas tama? Etong nasa baba. Kasi nga, ang mga acids mo, dinidissolve mo sa tubig. At pag na-dissolve mo ang acid sa tubig, doon ito mabubuo. Okay? So, pag inisip mo, protonated water lang siya eh. Water na dinagdagan mo ng H+, diba? Kaya nga hydronium ion ang tawag. Di ba pag may onium positive, parang ammonium, pyridinium, benzethonium, etc. Basta yung positive. And those are basics na hindi na reiterate sa traditional review rin. No? So, ito nga yung pH. Tama? So, kailan ito tataas? Kapag acidic o basic ang solution? Limot na yata eh. Ano nga yung batas sa acid-base na pinakamahalaga sa pharma? Bronsted urine. Na ang sabi nga, ang acid ay proton donor ay acid. Ang base ay proton acceptor ay base. Ano yung nakakalitong counterpart? Si Lewis acid-base urine. By the way, ano nga ang other name ng Bronsted urine? Protonic concept. Eh kasi nga, ang pinag-uusapan, puro proton-proton. Ano naman yung isa? Ano ang focus o focal point ng Lewis acid? Hindi yun. Lagyan mo lang ng ganun symbol para maalala mong electronic concept siya. Electronic concept. Ito na muna. Let's work on this. Kasi ito yung kailangan mo forever sa maraming subject. Especially ko. Okay? Ang Lewis acid base nga, ang sabi, electron acceptor ang acid, electron donor ang base. Diba? So, ang akin dyan, kung alam mo yung isa, alam mo na rin to. Ano simple rule sa chemistry? Kung ano sobra mo, idodonate mo. Kung ano kulang sa'yo, then malamang, tatanggapin mo, kulang sa'yo eh. Pwede ka tumanggap doon. So, tingnan muna natin to. Ano nga ang acid sa Bronsted urine? Proton donor ay acid. Okay. Proton donor acid. Isa pa. Proton donor acid. So, sobra yan malamang sa proton. So, malamang positively charged yan. Sobre.
At kung positively charged ka na, pwede kang tumanggap ng electrons. Tama? Positive ka eh. Sana nakikita nyo na yung pattern. I-connect mo lang yung dalawa. Pag donor ka ng something, sobra sa iyon. Donor ng proton, edi sobra ka sa proton. Kung sobra ka sa proton, edi positive ka na, tatanggap ka ngayon ng negative na electrons. Diba? O yun na. Kung alam mo yun, okay ka na sa counterpart. Kasi nga, kung base ka, no? Proton acceptor ka naman. Ibig sabihin, masyado kang negative. Kaya ka natanggap ng proton na positive. At kung masyado kang negative, ibig sabihin, sobra ka sa negative na electrons, kaya pagdating sa kabila, ikaw nga ay magiging electron donor. It's one sample of how you can connect a lot of things into one sentence lang eh. Di ba? Pag inalam mo yun, okay na, madali na i-tawag dito, madali na i-designate yung kabila. Kasi dalawa lang naman sila eh. Okay? So yun, bakit ako nag-dive in dito? Balik tayo dito. Kailan nga ulit ito tataas? Sa acid o sa base na solution? O, nalos ka yan. Sino ba marami yan? Acid. So pag mataas yan, acidic. Ayun na. Kung mataas to, pag pinunan mo ng negative log, ano lalabas? Mababa. Tama ba? Kasi parang negative exponent yan eh. Parang lang naman. What I'm trying to say is, kung marami kang proton, you can expect ang pH mo mababa. Kasi nga, negative exponent siya. Which explains why ang acidic pH na ay ganon, di ba? Mababa, 0 to 6.9. Ano yung neutral? 7. Ano yung basic pH? O mataas na pH? Ayun na nga. Diba? 7.1 hanggang 14. Matataas. Sana nagme-make sense na. Proton, acidic. Kung mataas ang number nun, pH mo babagsak. Kasi nga, negative exponent. And it will follow, kung basic naman ang solution mo, konti ang ma-generate na proton nga. Konti ang proton. So pag kinunan mo ng negative log yan, or negative exponent, tataas na ang pH mo. Okay? So yun, kailangan i-bring up na baka magkalimutan pa. So ano ang grupo nung unang row na yun? Bale. Para sila? 1A. 1A. Ano pangalan ng 1A? O yung mga pangalan, lagi ko rin tinatanong. Mga group A element. Si 1A ay alkali metal. Okay? Ano pa tatandaan sa alkali metal? Most reactive elements. Most reactive metals. Okay? So, anong basa? Lithium, sodium, potassium. Bakit nga Na? Natrium. Natrium. What kind of language is natrium nga? Latin. Ang Latin ang pinanggalingan ng mga names ng elements mo. Ito, Latin or Greek, depende. Okay? Ito, Kalium. Diyan nga kinukuha yung medical terms na ano ulit? Hypernatremia, hyponatremia. Ito, hypokalemia, hyperkalemia. Bakit kailangan normal sila sa blood test? Okay. Ba't kailangan normal sila sa blood test? Ba't kailangan normal sila sa blood test? Parang nagsalat mag-paper, di ba? Hatsit ako eh. Sila yung nagpapatakbo ng kuryente sa puso. Pag kulang ka yan, mag-erythria ka. Especially ito, no? Kasi pag mababa to, pwede ka mag-cardiac arrest. Pag mataas yan, pwede ka mag-cardiac arrest. Ano nga yung tinuturok sa lethal injection? Tinatanong sa words. Lethal injection. Di ba ano yan? Dati may death sentence. Pag ang kriminal ay may nagawang kasalanan na sobrang lala, sinisintensya ng kamatayan. Kaya ang Tagalog,
inay di bolus, bigla ang tataas potassium sa dugo, bigla ang quote-unquote natataranta ang kuryente sa puso. So magka-cardiac arrest ka. Okay? So mamamatay ka na peaceful, in a way. Somehow painless, maybe. Kasi titirin ka lang yung puso mo nila. Sorry na ha, sorry na. Kaya naalala ko bigla. Tinatanong ni clinical pharmacist nga, kapag mag-administer ka ng potassium chloride for your patients, ano ang pinaka-appropriate na route of administration? Makikita mo to sa choices, makikita mo rin to sa choices. So, sino nga ang mas okay? Ito nga. At ano nga difference ng dalawa? One time, big time. Ito kasi bigla ang bigay. All of your dose. Ito, may drop rate ka pa. Pumapatak siya dahan-dahan from the IV bag at dahan-dahan pumapasok sa dugo. So it's the most appropriate route for potassium chloride. At syempre, gagamitin mo ang potassium chloride sa pasyenteng may hypokalemia. Okay? Anong grupo nga ng gamot na magpapataas nito? Dami naman pala. Ano, Mark? Buong grupo sila. Ang dami-dami nila. O ka na ginagamit, ni nanay, ni tatay, ni lolo, ni lola. Sandy, pabataan, gumagamit niya. Anti-high blood. Majority ng anti-high blood may side effect na hyperkalemia. Kaya maring mo yung blood pressure, pero yung potassium sobrang taas pala, delikado sa sudden cardiac arrest. Kaya may mga namamatay na healthy eh. Ang okay naman yung BP niya. Para sa iyo pa niya kanina, bukas nila natin due to cardiac arrest. Baka mataas ang potassium. Ano ang naalala sa lithium? Drug of choice saan? Tinetesting mo muna yung retention nyo nga from first year to fourth year. Pero hindi kayo itatanong sa first dose test, ha? Yung mga antibodies, IgG, hindi. Ang focus lang natin yung gen-10 cardiac talaga. Testing lang ito. Mental calisthenics yung tawagin. Drug of choice sa lithium saan? Sa bipolar disorder. Ano malaking problema kay lithium? Tatanggalan ka niya ng sodium. Okay? Mag-hyponatremia ka na. Anyways, tama na. Masakit na ang ulo nyo. Ito. Anong grupo? Ay, From what elements do they come from? Sorry. metals compared metals. 2A. Ano yung 2A? Alkaline earth metal. O, di ko rin spell out ha. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, and barium. So ano yung missing? Radium nga. Kaya lang radium, wala namang mahalaga sa pharmacopoeia. Okay? Ayun. Anong grupo ni aluminum? 3A. Anong grupo ni tin at saka ni lead? Susunod na. 4A. Anong grupo ng arsenic, antimony, and bismuth? Pare-parehas 5A. Okay? Sige, sa kanila. So aluminum, madali. Ito, tin 2, tin 4. Yun nga lang, sabi ko nga, uso pa rin sa boards yung mga old name. So, anong old name nito? At saka nito. Oh, by the way, ba't nga S? Ba't SM? Stanum. Diba? Stanum. So, ano to? Ito, parang satanic yung natin. Sorry. Stanic. Ito, ano tawag? Aluminum. Tapos, ano ang very, very common niyang pharmacological effect niya? Yung sa ano? Yung tataek. Yun yung use. Very good. Antiperspirant nga. Ano pa? Ayun, ang pharmacological effect. Astringent. Ano ba gamit nung kanyang pagiging astringent? Explain natin mamaya. Astringent nga siya na mag-focus ng antiperspirant effect and deodorant effect. Owing to its what? Owing to the ability of aluminum
to precipitate proteins. Protein precipitant. Okay? Connect. The protein precipitant. Ano nga ang effect ng isang astringent? Mas-constrict ng pores. Lagi tinatanong, constrict ng pores. Isasara pores mo. Ayun. Kaya di lalabas pawis mo. Sarado pores eh. Okay? Di man totally hindi lalabas. So, mababawasan ang pawis mo. Kasi sarado yung pores. Ngayon, walang pawis. Walang tumubo yung mikrobyo. Walang overproducing bacteria. Ano pa ang nito? Bakit nga siya nilalagay with magnesium? Sa antacid mo? Alam na alam yan. Sige, ilabas mo. Ano pa ako alam na antacid? Tsaka, diba? Ano nagagawa nito? Magtatay ka. Ano nagagawa nito? Yun. Kasi nga astringent eh, magsasara na ng pores even sa GIT. So tayo din ang yung cells mo, di siya nagalaga. Magkokos ng constipation, magkokos ng diarrhea. And that's the reason why you combine the two, no? To cancel out each other's GIT side effects na. Tama? Magko-constipation ka dito, magtatay ka dito, pagsamahin sila, di wala kang makita. Okay? Ano nga ang sakit mo pag sobra ka dito, sabi ni Toxie? Dami naman talaga ito. Ang aking ikaw galing na ang saan ng lahat eh. Ano sakit ng taong nalalason sa aluminum? Shaver's disease. Connected pa rin. Bakit ka mo? Ano ang laman ng aftershave? Kailangan yan ng astringent. Kasi kami, pag nag-ahit, nasugatan with may small wound. Now, to arrest bleeding, kailangan mo i-constrict yung pores. Tama ba? Okay. I-constrict mo yung pores, ilalabas yung dugo, tama. Aftershave na. Ang akin, para maging common sense ang pharma, hanapan mo ng isang connection. Lahat yan connected sa isang property eh. Ano yun? Astringent. Protein precipitation. Kasi, pag nakunawaan mo yun, madali ka lang rin ang mga bagay-bagay. Hindi pwedeng hindi eh. Hindi pwedeng hindi ganon. Kasi marami kang malilimutan. Okay? Siyempre sa umpisa parang wala kang pang ma-connect. Nag-umpisa ka pa lang. Pero pag dumadami mo yung nag-discuss, dahan-dahan mo na siya mapagtatagpilan mo eh. Kaya ganito. Okay? Yun lang. At sana wag tayong restricted ng ating mga tawag dito, learned limitations. What do I mean by learned limitations? Ang limitations kasi natin natututunan from what? Experience. Ay, stress lang naman kayo service. Ay, kumagsawa kayo doon. And nag-create yun ng subconscious tendency sa atin na hanggang doon lang tayo. Tama? So, ayaw natin sa gusto, nare-reinforce ang utak natin yan. Kasi yan experience mo eh. And experience is always the best molder of the brain structure. Kaya nga ito yung saying eh, experience is the best teacher. Kasi it literally changes neuronal structure and everything, even neurotransmitters. And yan nga ay nasa science of thinking, etc. etc. So, dahil ganun yung mga experience natin, the first step talaga, pag magre-review ka na nasa labas ka na ng school, ay ano, kailangan mo i-unlearn ang dapat i-unlearn, which is your limitation. Iba ang pag-aaral sa school versus sa USFL. Wala ka nang gagawin doon, pag-aaral ka na lang. Dito, kaya ka nagkakanta pagsak-pagsak, ang dami mong ibang ginagawa. Hindi ka naman nakafocus sa biopart lang, sa pharmacology lang. Tama? Nag-outputs ka pa, nag-basis ka pa. Diba? Nag-verify ka pa. So, dami mong focus. Diba? Hati-hati. Diba? Yun yun eh. Kaya kung ano man yung mga pinamahasa nyo, Tagalog, sa undergrad, iwanan nyo na sa undergrad. Ako klaro sa akin, ganun yung mindset. Iba yung nasa school ako, yung nasa labas na ako. Sa school, dahil responsibilities pa ko lang. Nagkaroon ko na, sabi
magre-review. Kaya kung stress ka lang, etc. yung mga kakailangan ng payment natin, ultimately, nantakte. Kahit pa parang pasang-awa lang sila. Kasi kailangan maging klaro yun. Na iba ang nasa school sa review center. Yung conditions ba? Hindi turo eh. Yung conditions. Diba? At yung situation mo na mag-aaral ka lang is very, very different. Ngayon, hopefully, pag mag-review na kayo, makakuha kayo ng lugar na isolated kayo. Again, hindi naman laging ganyan. Sa beses mo lang naman gagawin. Napumukod sa lahat. Ako, dinis-kulay ko talaga lahat eh. 4 months ako nagkulong sa bahay. Yung nagpapagupit. Pero naliligo ako. Just to be clear. Kaya mawawala rin tayo. Kasi umamay ko, photos kulot, balbas ko, umabot na lang ang galing. Narabiro. Kasi nangihinaya ako sa oras. To me, every minute counts. Alam kong bobo ko sa pharmacy eh. Kaya kahit lumabas ako ng bahay, hindi naniniwala, may dala akong pakok, may dala akong books. Kahit saan. Bibila ako sa sakayan, nasa dito. Papasok ako review center, advantage, disadvantage namin. Lahat ng review center Manila. Walang LP. Walang malapit. Walang online. Kaya obligado kami mag-commute kami. Araw-araw, 2 hours papunta, 2 hours pa uwi. Makapasok ako ng review center. So ako nun, aral papunta, pauwi, kahit walang ilaw yung MS o shuttle, flashlight o cellphone, aral pa rin. Hindi pwedeng hindi. Kasi sa utak ko, bubong-bubo ko sa pagkakas. Yun ang mindset ko eh. I created the mindset na kailangan mo to kasi wala akong na-retain talaga, kaya ayun, I put in the work. Tsagaan lang. Kasi nga again, hindi mo yan habang buhay na gawin. Sana tumatak din sa atin. Huling exam mo sa Pilipinas. Yun yun eh. Hindi mo pa ba ibibigay ang lahat? Kung isang beses lang naman. Huling exam sa Pilipinas. Diba? Kasi ito ba? Well, at least mag-PhD ka pa, mag-doctorate ka, mag-master's ka, then tayo mag-exam. But to practice your profession, diba? Huling exam mo na yan. Bakit hindi mo pa ibigay ang lahat? So yun. Anyways, tayo ko na nasabi. Ano to? LED, bakit nga PB? Ha? Lumus. Ito, lumbik. Okay? So ano nga ang trabaho ng plumber? Mag-ayos ng pipes. Bakit plumber? Okay, kasi ang pipes mayaman doon sa LED. Ano pang naman siya? Mag-ayos ba? Okay na. Hindi naman talaga yun, kaya nga plumber. No? Ang pipes doon, puro LED. Ito yung pangit. Ito at saka ito. Nagpangit. Ano to? Arsenius. Sige. Some books say Arsenius. Ito. Diba parang timang to? Arsenic. Arsenic naman talaga yun. Kaya wala kang magagawa. Arsenic talaga. Kaya yung iba, gusto, mas klaro, lalagyan ng pipe. Diba? At ito nga, yung stock name. Stock. Pag stock name, may number. Pag old name, walang number. US8, US8. Perus, Per8. So ito, old name. Arsenus, Arsenic. Okay? So group, ano nga sila? Carbon, silicon, germanium, tin, lead, hanggang lead, group 4. Ito, group 5 na. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. So bakit nga SB? Yung element muna. May ibang book kasi talaga ganon. May ibang book naman, walang I. So hindi ko na rin alam ano mas tama. Anyway, sa boards, di ba nangyayari yung nandun silang dalawa? Stevie, Stevie. Ako, I go for Stevie na lang. Ako yun Lala, mas marami yung libro yung sasabi Stevie. So, ayun. Ano na nga pangalan nito? Pag lower, Stevus. And again, some book will say Stevius. Ang pangit naman pakinggan na Stevius. Stevius na lang. At ito nga, Stevie. Ayang lower lang pag push-in. Ito madali, bismuth. Ito madali. Bakit CU si copper? Makalimot na? Cuprum. So pag positive 1, ang basa mo nga sa kanya, cuprous. Pag positive 2, naputo lang to the next slide, ang basa mo na, cuprim. Okay? Anong grupo ng copper?
Sige na, tutulog na lang. 5. Tuloy na. Ano? Ano sorry? Ginaya lang kita. Ano? 1D. 1B. Ano yung tatlo sikat sa 1B? Copper, silver, gold. Copper, silver, gold. At common nga sila, bariya. Kaya nga coinage metals. Ginagawang coins dati. Okay? Copper, silver, gold. Sino na rin? May question nyo yung nasusunod sa buhay. Huwag ka rin part. Samahan mo sa journey ko. Pero hindi ko, alam mo naman ako wala ko yung sugar ko. Alam ko yung iba sa inyo nakikita realidad ko. Na ano, ang mahal ang ginastos ko sa pharma. Katrabaho ka dito sa ako. Community hospital. Pero kung mag-a-abroad ka, gawin ba yan? Yun lang, ang pawa, katalo ka. 50,000 pesos a week. Imagine. So, ano, 200,000 pesos a month. Is the minimum. Minimum. Saan yung maximum niya? European countries, maganda na yung masukin. European. At saka sa Australia yung walang kwenta ko. Naging ko yan. Dati okay Australia, kinukuli ko. Kasi they want to make opportunities to their citizens. Ano yung age ng mga Australiano? Pero Australiano kasi pangat. Eh kaso sumisipag na kasi. So nagpa-farm na yung ibang Australia. O kaya kami na offer ng farm sa Australia. Canada, UK, European countries. Ireland, Finland. kaya ko rin sinabi sa'yo, naiiyak ka na kung anong iyak mo. Diba? Huwag Australiano. Naiiyak. Australiano, Jerome. Ako madali sila. Kasama ng Australiano. Siyempre, kesa sa yun lang. Kaya I will get it. Mahirap mahalin sa Pilipinas talaga. Nasa health islands. Kasi wala dito ang priority. Hindi tayo pinaprioritize. So, ano ulit? May mga nanonood. Pakilala sa gobyerno. Bigla na lang ako may papatay one of these Saturday. Sabi ko rin ito. Oo na rin. Binabara tayo dito. Ang tayo mo alam. Tapos 18,000. Taxable pa. Pamasahe pa. Swerte pa kayo, kami noon, entry level, 11,000. Taxable pa. So, take home na lang, mga 8 to 9,000 ama. Kaya ako, tinagay yung Mercury. Ay, sorry na ulit. Napalala na. Sabi ko, kailangan ng pera now, hindi okay ang Mercury. Pero long-term at retirement benefits na assured ka, Mercury is the way. Kompleto rin ka. Bumawi ako Ayun pa rin isa. Sabi masyado ko. Hindi, again, sinabi ko ito. Siyempre kung ikaw sa trabaho na. Isipin mo mahal. Kaya ka nag-lisensya para magsabi. Mabubuhay ka ng 5,000 naman. Lalo pa, alam ko yung malubo ka. Parang yun, joke lang. Okay lang, kaya mo pinigosyo. Hindi, ipa isa. Hindi ka man mag-aral. Talagang ang ko is hindi ka. Madamihin mo. Huwag ka lang ka. Ilang iligan ka na. Gano'n na ito. Ilan sa office. Mag-iligan mo. Check na yun ah. Anyway, ito tayo. Cooperate tayo yun. Ano to? Silver. Sige, bakit nga daw AG? Argent 2. Ano pa isa na makikita? Even sa internet? RG room. Oops, mali. RG room. Yun. Ano yung AU? O baka may nakakaliwan ha. AG, sige, yun ang literal meaning, but the element is silver, of course. Ito, Orum. Orum. Okay? Ano bali yun? Ano bali yun? Orus, Oryx nga. Oops.
name ng element, syempre, Gold. gold. Kaya nga aura. Kasi di ba ang gold may shine? So ang aura mo yung shine mo. Oh. That's my shine. Ano Yuri? Tapos mo ma-aura. Okay. Ganda na ni Kili. Sorry, ganda na aura. Sorry. Zinc. Zinc. Madali na yun. Okay na. Cadmium. Madali na yun. Okay na. Eh, ano to? At ano to? Bakit nga HG? Nag-high na yata. Hydrargyrum. Under Jerusalem. Saan kinuha nga? Isipin, again, pilosopo ka nga eh. Ano ulit yung argyrum? Silver. Silver. So ano ang hydrargyrum? Silver na liquid. Eh di ba na, ang mercury sa thermometer liquid silver. Eh di ba na malilimutan? Yun lang. Dito nga, nagkakalituhan. Even sa boards tuloy. Kasi nga, eto, ang pangalan ay kaya ako rin susulat. Ano pangalan ito? Versus ito. This one is mercury. This one is mercurous. Some of you might argue na, sir, pwede naman ganun na lang yun ah. 2 divided by 2, positive 1. Tama naman. Eh kaso mo, ang real structure ng mercury talaga, diatomic. Sa totoong buhay ko, diatomic talaga siya. Na parehas, kumbaga, o drawing ko pa talaga, parehas may tag-isang positive talaga. Kaya, ito talaga real structure ng mercurous. Sa review center kasi, ito lang i-discuss. Pero ito yung totoong structure. Kaya po, pag tuloy na encounter mo yung tanong na ganyan, yan, marami kang namamali sa naming ng dalawa. And mind you, lagi tinatanong yung dalawa. So ano to? Mercury, mercurous. Yan nakakalito eh, no? Mercury yan. Mercury yan. Saan niya kinuha? Ayun. Hg positive 2, chlorine negative 1. So 2 tapos 1, makukuha mo to. Eto sa nakuha. Ayan na nga. Hg2 na diatomic nga kasi at saka chlorine, chloride. O de, negative 1, pasok doon, wala ka nang makikita. 2, pasok sa kabila, yan na nga ang lalabas. Kaya this is mercurous chloride. Eh paano nga? Siyempre, board examiners mo, sumusubaybay din sa tinuturo sa review center. Sorry na, talk lang. Siyempre, alam nila sa review center, yan lang ang turo. Yan yung mercurous chloride. Ito yung mercury chloride. O kaya tuloy, pag tinanungan nito, mapapaisip ka nga. So ano to? Ulit. Parehas nun. Parehas nun. Mercurous chloride. Ito nga lang yung mas tamang formula because this is the real structure of mercurous. Yan yung isang bagay na maliit na bagay para mag-petty, pero kailangan. At again, each point counts sa words. It's one. Wala rounding up yan eh. Pag lumabas ko ako 74.9, magsaka. At ibig sabihin, isang tanong lang yung hindi ko nakuha. Natama. At kinabagsak ko na. Sa atin. Okay? You might be seeing some students, flat na flat yung grade. Ano yung sabihin flat na flat? Kasi module 1, 75.0, 75.0, 75.0, 1 to 6, 75.0. Ano ibig sabihin nun? Pasalamat ka sa Diyos. Kasama ka sa adjustment. The chances of getting 75 at sa anim na module, tingin mo posible? 600 items na iba-iba ang distribution percent. So kung nakita mo naka-flat 0 ka, 75.0, kasama ka sa na-adjust. Naawa sa'yo. May lima akong tropa ganun. Pero at least masalamat sila. Alam nilang pumasa sila ng malinis. Kumbaga, pinaghirapan, etc. O nga, ibang-iba palang boards ngayon pati. Ang venue namin noon sa Quiapo lagi, MLQU, Manuel L. Quezon University. Mas hindi siya aircon. Tabi namin break, tapos kwataran yung tabi. May nagbibidyoke, may nagsisigaw ng mga lasing. Oo, nasa Quezon. Tapos ang init. Kayo, saan na venue nyo?
Yun. Dandan ko tayo natin. Anyways, so yun. Tawag dito. Ito tayo. Okay na tayo dito. Ito pa isa. Basa. Ano to? Titanium nga. So ano to? Ito. Titanium talaga siya eh. Titanic. Ay, mag-go on. Bakit? Ginawa mo, Kirby? Yung Titanic. So, lower, higher, ha? Lower, higher. Ito, zirconium yung element. Sige, the lower one would be zirconius, zirconic. At sige pa rin, sorry na. May mga libro pa rin nakalagay, zirconius. Yung mga nawawala yung I. Although hindi masyadong issue yan sa boards. Okay? Ayun lang. Tapos, ito pa. Ito chromium 6 talaga eh. Update ko yung slide mali. Chromium 6 talaga. Hindi yan chromic. Kasi ang chromos nga, ganun talaga. Chromos, positive 2. Chromic, positive 3. So ang amin, pwede na pong tanggalin ito actually. Yun lang. Ito madali na. Manganese. Anong element muna? Manganese. Siyempre, no? So, manganese talaga at manganic. Ito, di ko na isusulat. Ferrous, ferric. Very common naman. Saan drug of choice ang ferrous? Sulfate. Anong klaseng anemia? Tatlo yun eh. Ano yung tatlong anemia? Megaloblastic. Pernicious. Ano pa? Iron deficiency. So, syempre, sa sumalagi kasi iron. Iron deficiency. Ano nga synonym ng iron deficiency anemia? Ayaw nila tumingin sa akin. Is tayo ba dyan? Namumutla ang dugo, kaya nga hypochromic. Naliliit ang red blood cell, kaya nga microcytic. Maliit yung cell. Anemia. Clean part, tinatanong. Siyempre. Lala. Ano pa ang tawag kay ferrous? Sige, bukod sa anti-anemic, ang makikita mo sa PACOP at data bank ng board examiners nga ay ang term na hematinic. Pag sinabi hematinic, anti-anemic agad. At yun na nga, si ferrous sulfate. So, what is the use of ferrous sulfate? Minsan naman nakalagay na sa tanong, ferrous sulfate talaga. Tapos makikita mo to sa choices, hematinic. Okay? Pag hematinic, gawin sa anemia. Ano yun? Cobaltus at cobaltic. Okay? Cobaltus, cobaltic. Ano pa tinatanong dyan? Well, positive 2, positive 3. Sino daw yung metal na pwedeng lason na nakikita minsan sa beer pang-enhance ng foaming? Ang sagot, cobalt. Cobalt enhances the foaming of beer. Pero hindi lahat ng beer meron nun. Ang chismis nga, alam nyo ba yung brand ng beer na yun? Ha? Alam nyo yung brand? Ang chismis nga may cobalt. Yeah, nakita ko lang. Chismis lang na. Hindi ako makainom ng- Pero para hindi mo malimutan din, na siya yung lason na metal for enhancing the foaming of beer. Okay. Ay, ba't nawala yung nickel? O, di ko na nakita. Nawala nga. Nickel. May nickel 2, may nickel 3. Ganun din, nickelus, nickelic, toxic. Anyways, saan mo nakikita nickel? By the way, it's the most powerful inorganic cancer-producing substance or carcinogen. Okay? Tapos ang tanong pa ni Toxi doon ay sino daw itong inorganic
organic carcinogen na nakikita sa fancy jewelries. Ano yung sabihin ng fancy jewelries? Peke, jewelries. Legal na. Legal. Okay, toxic naman yun. Maraming inorganic actually sa toxic. Kasi maraming inorganic na lason. Kasi sabi ng teacher nyo, mas toxic na inorganic compound. Yung first year percent pa. Ilang, tagal-tagal na panahon na. 11:35, di ba? 25 minutes na lang. Kakain na kayo. Tayo pa lang. Dati yung pharmacy seminar pa, hindi pa IC. Nagtutuwa ko kasi kasi yung magdadala ng kape, magdadala ng biscuit, magdadala ng tinapay. Ako magdadala ng patay. Nakabugo na siya lang. Kaya gusto yung nagtutuwa-tuwa na siya. Kasi nga nakapagod ko na rin. Kakain na sa kakain. Para sa pwede ko na yung mga kaya na mala. Bakit yung may coffee dispenser pa? Pwede. Sama lang yung dalawa. Sila ko yung kayo na magdala breakfast. Breakfast na tayo. Ito, bako na. Anyway, eto na tayo sa mga anions. Eto nga yung tricky part. Ano basa doon? Sa pharma, sige, tinatawag natin borate lang. Pero ano nga ang proper na tawag? Very good. Orthoborate nga. Orthoborate. Okay? So ano to? Muna. Ang theory kasi nila kay orthoborate nga ay magkakatabi yung tatlong oxygen. Eh di ba sa orchem, pag magkatabi, ortho. Kaya orthoborate. Ito naman, medyo magkalayo, kaya metaborate. Meta. Metaborate. And then etong kabila, madali. 4 eh. So tetraborate. Tetraborate. Yun nga lang, you have to know na ang tawag din pyroborate. Kasi napoproduce din siya from heating boric acid and borates. So pyroborate yun, tetraborate yun. Yun yung pinakamahirap to hit. Okay? Eto, basa. Carbide. Anong rule niya? Pag anions, pag isang element lang siya, asahan ko na ay isang element lang eh. Ayun! Kaya nga, ito, di ba? Anong basa? Oxide. Di ba? Ano pa? Ito, ano basa? Sulfide. Ito, ano basa? Although di mahalaga sa pharma, nitride. Pag isang atom lang ang anion mo, asahan mo na yung I. Okay? So yun, carbide nga. Kasi carbon eh, no? Mag-isa lang siya. O, ito na naman kami. Ito na naman kami sa dalawa. Carbonate. O, sa nalilito pa, sa dalawa. Tingnan na lang. Carbonate, ilan negative? Dalawa. Okay, kung dalawa ang negative niya, pag ako nag-add ng isang positive, mangyayari sa charge niya, negative 1. Tama ba? Dalawa negative ko eh. Tapos tumanggap ka ng positive. E di yung isang negative na neutralize. Kaya nakuha mo ngayon dito sa kabila, negative 1. So ano pangalan nung walang hydrogen? Carbonate, ha? Carbonate. Ano tawag dito? Bicarbonate. Ano ulit ang ibig sabihin ng bi sa chemistry? It's a sign na siya ay acidic. Di ba pag may H, acid, yun na, acidic. Huwag malilito. Sa laboratory nga, di ba ito ay masyadong basic? Kasi walang proton, no? Ito may proton. So, weak base nga siya. Wag malilito. Ba't ko pa sinulat? Weak base nga siya dahil meron naman siyang acidic trait. Ito walang acidic trait eh, o walang hydrogen. Kaya nga sino ang tinuturok sa tao? Ito o ito?
Di ba ang gamot para sa dapat with acid with base? Kaya nga ito ang ginagamit nating alkalinizer. Tama? Ito, we cannot use it as an alkalinizer dahil pwedeng dumamage ng cells dahil masyadong strong ang alkali property ko. So ano nga ulit ang common name nito na alkalinizer niya? Na pwedeng parenteral at pwedeng oral. Common name. Baking soda. Baking soda. Baking soda. Ito ay cyanide. Ito ay basta may sulfur, may tayo. Cyanide. Sige nga. Yan, challenging nga yan, tatlong carbon containing anion. Na oo, sige, many people classify them as organic, tama naman. Pero madalas kasi may kasama sila alkaline metal. May sodium, potassium, ang mga yan madalas. Kaya we usually classify them as inorganic compound. So, ito na. Ano pangalan mo muna? At sinabi ko yan doon, although online pa tayo doon, bihira mo nga yan makikita sa pharma na nakaganyan. It's much more common for us to see that in this form. Pati nga sa P-Farm, ganyan siya eh. So ano muna ang basa dito? Para ma-deduce ko yun. Ito nga yung acid na amoy suka pag ginahandle natin. Ha? Acetic acid. Yan nga ay pasok sa ORChem formula na RCOOH, carboxylic acid, organic acid. Okay? Ano nga ang nangyayari sa name ng mga carboxylic acid? When they lose the proton na nato, nagiging carboxylate, kaya they end with 8. Okay? They end with 8. At sana bukas ang mata. Yun pa isa sa chemistry. Pinakasusi, visual learning channel. May auditory kasi, may kinesthetic kasi, at may visual. Maaring kayo may pinaniniwalaan na learning style preference nyo. Maaring narinig nyo na sa iba na learning styles are mythological. Mythological kung hindi tama ang intindi mo. What do I mean? Auditory learner ka, you learn better when you see things. Yung kasi yung feeling ko sila. Ay, auditory ko lang. Visual learner ka, you learn better when you see things. Auditory ka, you learn better when you rewatch and listen to recording. Pag kinesthetic learner ka, ikaw yung gumagawa ng paraan ng sarili mong learning. Gumagawa ka sa sarili mong drawing, mahilig ka magkumpas-kumpas, nagpapanggap kang may kausap na pasyente. Ako ganun eh. Hindi nga, papanggap na may kausap na doktor, minsan sinisigaw ko sa sarili ko yung konsepto. Ang punto, kailangan mong matandaan. Kasi feeling mo sa undergrad siguro, ay, auditory ako, ay, visual ka. Pero pag nag-review ka na sa pharma, kailangan magamit mo lahat. Kasi pag inasa mo lang sa isang learning channel, masasaturate yun, tendency ng mga bagay na papasok, wala nang papasukan. Puno na yung visuals mo eh. So dapat gamitin mo na yung auditory mo. Okay? And the best way to learn na is what? Alam niyo ba yung mga educational seminars na about learning? You learn 20% now of what you see. You learn 30% of what you hear. Kaya pag pumasok ka sa klase, you learn only 50%. Kaya ka may self-study. Okay? Yun. So ano yung mataas yung retention talaga? Na 95% ay nare-retain mo. You learn 95% ka of the things that you teach. So kailangan mo ba maging teacher? Hindi. Kailangan mo na study habit. Magturuan kayo. Crucial yun. Okay? Hindi nga. Or kung wala, you can teach your nanay, tatay, wala ka sa farmer. I'm not kidding. Ako ginagawa ko yan.
Sananay ko. Paano gusto malaman sa atin sa ikaw ng kwentuhan kita? Eh, tanda mo, gano'n. Gano'n eh. Hindi nga. Pag di ka open-minded, hindi mo ma-explore eh. Hindi mo matututunan yung mga pwede mo pang gawin. Marami pa kasi pwedeng gawin. O yung iba na ginagawa. Walang study body, walang silang matuturuan, so they teach to their pets. Bet. So magko-commit ka magsalita. At magpaliwanag. Nakinig ka. Diba? Kasi it's learning. Sungkit mo. Okay? So ba't ka nag-assist-study body? Kailangan mo ng kabatuan ng tanong. It stimulates critical thinking. Yung mabilis ka mag-isip. Depende sa Kaya ano. kasi Depende kung sa doon research. yan, sa study body, dapat di na tropa. Well, kung tropa mo, dapat tiwala ka. Tama? O tapos ano pa? Introvert, pa-partner kay extrovert. Introvert kay extrovert. Kung extrovert ka, hanapin mo introvert. Ano nga logic nun? Kasi pag parehas kayong extrovert, mas mag-tropa pa kayo, walang mangyayari. Marites all the way yan. Puro dismiss na lang mangyayari. Kasi parehas makapal mo kayo eh. Introvert ako. Di ba ganyan kayo naman extrovert? O, tapos pag parehas kayong introvert, prayer meeting. Prayer meeting yan. Ayoko siya tanungin, baka i-judge ako ng bobo-bobo ko. Diba? Kasi mahihain ka eh. So dapat, kasi at tapos group study, puro kayo ng extrovert. Alam na kayo yan. 24/7 cheating yan. Ako, study body mo doon, 5 years mas masanda sa. Kaya hindi kami magkakilala talaga. Pero kita isa. Hindi yan personal experience lang. Kailangan mo maging holistic. Okay? And for chemistry nga lang, pag medyo malabo ang mata mo, I mean, nasanay kasi tayo to read words. And when we do read words, we do it always left to right. Kaya na-train yung ating utak at mata from printer up to college, left to right lang. Ang chemistry hindi pwede. Kailangan marunong ka bumasa bottom to top, top to bottom, right to left. Kasi structures yan at formula eh. Clockwise ka. So what am I saying? Ayan na nga, itabi ko dito. Ma-figure out mo kaya na parehas yan? Yeah. Parehas, di ba? C2, H3, O2, negative 1. Eh, acetate. Di ba? Acetate nga rin. O eto, kilala mo yan eh. Sa inorganic. Eh, paano pag pinakita sa board examiner structure na nakaka-copy-paste? Sino daw yan? You have to realize yan ay parehas nun. Tama ba? O, lagyan mo ng ganon, sino yan? H2, C2, 1, 2, 3, 4, O4. Sino nga to? Oxalic acid. Eh di pag tinanggalan mo yan nun, ano na ang pangalan? Oxalate nga. Parehas na, right? Again, buksan ng mata. C2, O4, dalawa negative. Dalawa negative, no? O yun. Ito ay sino? Galing nga yan dito. Kahit magkape. Kahit magkape. Sino ang acid na to? Again, acid, di-acid, dalawang COH. Parang oxalic acid kanina. So, ilan ang carbon? 4. Ilan ang hydrogens sa gitna? Ilan ang oxygens lahat-lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos may dalawang proton sa magkabilang dulo. Yan nga ay si tartaric acid. Kasi alam mo na, tartaric acid pala yun. Tanggalan mo ng proton, or tanggalin mo yung dalawang hydrogen sa umpisa, magiging negative yun, C4H4O6, negative 2 na nga. So, sino yun? Tartrate.
acid sa lahat. Ito nga yung napasok sa o nabubuo sa unang step ng Krebs cycle. Ano, sino galit sa biochem? Ako, hanggang ngayon, galit pa rin sa biochem. Wala namang saliwan. Ilang acid na nakikita? Isa, dalawa, tatlo. When we say acids for word compounds or organic, lagi COH nga. Carboxylic acid nga kasi yun. So, ilan na lagyan natin ng OH. Ilan na nakikita ang carbon? By the way, puro hydrogen yun. Dahil mag-cooperate. Ilan ang carbon lahat-lahat? 6. Ilan ang hydrogens lahat-lahat? Dito muna. 1, 2, 3, 4, 5. So, C6H5. Ilang oxygen nga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Tapos, lagyan mo ng tatlong hydrogen. 1, 2, 3. Yan na nga yung nabubuo sa Krebs cycle. Sa first step. Kaya nga tinawag ang Krebs cycle na citric acid cycle. Yun nga lang, kung mawawala yung tatlong proton, negative, magiging C6H5O7 na may tatlong negative na nga. Ayun na siya, citric. Ano pa nga synonym ng Krebs cycle sa biochem? Di ba? Tricarboxylic acid cycle. Kasi nga, ang citric acid mo ay tricarboxylic. Okay? So, citric, ha? Alam basa? Kanina lang. Ha? Pag single atom, pangalanan mo ng atom, drop the ending, replace with "ide". Ito, basa. Ano nga saan ions? Pag lower oxygen, you should end it with "ide". Higher oxygens, you should end it with "id". Basa. O, tingnan. Baka hindi napansin noon. Ano basa dito? Ito. Basa. Phosphoric acid. Isa pa. Phosphoric acid. Ano ang charge ng hydrogen? Positive 1. So, ang phosphoric acid, 0 charge. Bawasan mo isang positive, makukuha mo ito. Kuha ba? Binawasan mo ng isang proton ang isang substance na neutral. Binawasan mo isang proton, magiging negative. Nawala ng positive. Bawasan mo ulit isa pang proton, ano mangyayari? Madadalawa ang negative. So, ito yung fully protonated. Puno ng hydrogen, kumbaga. Doon siya 0 charge. Ang hydrogen, positive nga. Kaya po, binawasan mo isang positive, naging negative 1. Binawasan mo isa pang positive, then from negative 1, magne-negative 2 nga po. Bawasan ko totally ng proton, magne-negative 3. Lahat nga sila galing sa phosphoric acid. Yun nga lang, ano pangalan nito? Sa chemistry, ang pangalan, phosphate. Sa chemistry. Okay? Ito. Sa chemistry, ang pangalan, mono, or kahit wala ng mono, hydrogen phosphate. Sa chemistry pa rin, ang pangalan nito, dihydrogen phosphate. Okay? Ano pa? Sa chemistry rin, ang tawag dito nga ay biphosphate. Okay? So, yun. Biphosphate ha, yung dalawa hydrogen. Sabihin na iba, sir, ito rin may hydrogen na. Kanina sa bicarbonate, yung may hydrogen, nilagyan mo ng bi. Bakit ito po, walang bi? Para nga, may distinction yung dalawa. So, ito yung binigyan ng common name na bi kasi mas acidic na siya. Ano ulit ang sabi ko kanina? Yung prefix bi, it simply means acidic. So, ito kasi dalawa lang. So, automatic yun na yung bi. Dito naman,
dalawa ang version na may hydrogen. So yung mas marami ang binigyan ng bi kasi mas acidic siya. Okay? Yan yung mga names sa chemistry. Sa pharma nga lang kasi, wala na tayo dito. Hindi pwedeng gamitin yan sa medicine and pharma kasi yan ay caustic. Meaning it can damage cells. Pero ito at ito sikat sa pharma, especially sa community pag nag-intern kayo. Although hindi na lahat ng butika pala meron. So ano ang basa dito sa pharma? Yan na nga yung phosphate. So pag sinabi ng doktor sa reseta niya, bigyan mo phosphate, ito ang tinutukoy. Ito, monohydrogen. Kasi nga ito, hindi pwede damaging sa cells eh. Kaya ang assumption, pag gumamit ng term na phosphate, alam ni pharmacist kagad na ito yun. And then yung katabi, ano tawag sa pharma? Biphosphate nga. So ang pharmaceutical names yung dalawa, this is your pharmaceutical phosphate. Ito wala kang problema. Lagi siyang biphosphate. Kaya pharma, kaya chemistry. Kasi nga iba chemistry talaga natin. Okay? So yun. O kaya ano name nito? O anong tip? Tumingin ka lang sa hydrogen. Huwag mo na tingnan yung subscript na sodium. Yung hydrogen na lang. Phosphate. Isang hydrogen, sodium phosphate. Diba? Isang hydrogen. Dalawa hydrogen, sodium biphosphate. Ano nga gamit ng dalawa pag magkasama together? Enema. Pampalabas ng pupo. Diba? Rectal injection. Tagalog, labatiba. Wala na. Daming tawag mga doktor dyan eh. Pinalabatiba na ba bago operahan? Para mga MTUGIT, tapos operahan sa abdominal cavity. Yan. Kailangan i-clear from the fecal matter. So yun. Tapusin na natin itong slide na to, then lunch break na. Ano yung may 3, ano yung may 4, na may arsenic? Again, same rule apply parang dito at dito. So ano to? Arsenite. Arsenic. Ito ano basa? Kung yung may sulfur ay thiocyanate, ano to? Cyanate lang. Huwag na huwag malilito sa cyanide. Okay, yan nga yung magkakatabing na kalito. Cyanide, dalawa na sila. May sulfur, lagyan mo ng tayo, tapos ending 8. Ito naman, tanggalin mo na yung tayo, ending 8. So ano to? Kanina lang din. Pag isang element lang siya, asahan mo na. Ganun lang gagawin mo. Okay? Ay, nalaktaon ko pala yung nasa taas pa yan. No? Sorry. Tapusin ko lang itong bottom row. Ano to? Hydrosulfide. Sige. Pwede na tayo. Minsan ang nakita sa boards, thiolate. Kasi thiol nga yun. Di ba sa org-chem, ang tawag doon, thiol. Pag naging negatively charged na, malamang 8 na. So ano basa dito? Pagtabi na natin, hapon na yata sa next slide. Oo nga. Sige, yun na lang muna dalawa. Ito at saka ito. Ito, madali. Sulfide. Ito ay sulfate. So anong rule ulit? For oxy-anions na may oxygen na, laging yung mababa ang oxygen should end with I, laging yung mataas oxygen should end with A. Yun lang naman. And hindi ko makita, oxygen yun na may negative 2, so oxide. Ito alam na alam, assuming ako, madali lang naman siya. Hydroxide na saan common nakikita? Sa bases. Di ba basta acid may H+, basta base may OH naman. So, ano ang basa dito at ano ang basa dito? Ito, peroxide. Kaya nga ito ay sino? Hydrogen peroxide. Tama ba? O2 negative 2 yun, etong hydrogen mo positive. So, when you combine the two together po, ito magiging subscriptol.
At tapos na formula. Agua oxygenada naman. At sana klaro yon pag nakita mo ganyan, tapos ganyan, yan nga ay O2 negative 2, peroxide pa rin. Kaya ako ito ginanyan ha, ano kasi to? Super oxide. Super oxide. Yan. Super oxide. Walang negative yung isa eh. Isa lang ang may negative, kaya nga negative 1 lang. At siya nga ay free radical. Paano mo malalaman na free radical? May unpaired electron. That's it. So carcinogen, damaging to cells, etc. nga. Ang iyong, kung peroxide yun, ito nga naman parang ano, parang sub-peroxide. Sub. Konti na lang peroxide na. Kaya nga, peroxide. It's actually sub-peroxide. Okay? At siya nga ay free radical kasi may unpaired electron. So sige, hanggang dyan na lang muna. We will